Hello guys, good morning. Isang mapagpalang umaga po ulit sa ating lahat. Kayo po ay nasa munting hardy ni Sir Mio Vlogs. Sumaatin po ang kasaganahan, ang kaswertehan na dulot ng 2024. And for today's update and for today's video ay gusto kong ibahagi ang isa sa mga halaman na ever favorite ko, isang cultivar, variety, type at kind ng begonia. Ito po yung tinatawag na Begonia maculata. Isa rin po ang halaman na ito sa considered Vastu Feng Shui at Lucky House Plant. Kung kaya naman po hindi po kayo magsisisi dahil napakagandang ilagay. May tungkulin po siya at kakayahan sa paghaltak ng pananalapi, kaperahan, para po pumasok sa ating bahay, negosyo, at hindi po maputol ang mga sikulo ng mga biyaya, ay talagang maglalaan po tayo ng sapat na oras, panahon, para po maalagaan ang kanyang postura. Isa rin po sa mga dahilan kung bakit patuloy ako sa pagpaparami. Ito po is napaparami po sa pamamagitan po ng stem cutting or yung branch or yung sa pamamagitan po ng tangkay. Pumili po tayo ng isang tangkay na may mature or old na stem. Be sure na brown ang pinaka-stem dahil po matigas na po iyon at hindi po iyon madali pong mag-propagate ng ganitong halaman kapag pipili po tayo ng isang stem na mature. Huwag po tayong gagamit ng young, yung green na tangkay dahil prone po iyon sa mabilisang pagkabulok. Ito pong naghahaltak ng kaswertihan dahil sa kanyang kagandahan. Ang mga batik-batik na mga marka sa mismong dahon po, yan po ang sumisimbolo ng kaperahan, kasaganahan sa pananalapi. At kapag napamulaklak mo ito, ito na po ang tutulong sa atin para makuha at ma-achieve natin ang agarang pagtupad sa ating mga panalangin at mga pangarap sa buhay. Ayan po siya. Isa rin po sa mga dahilan kung bakit nag-lush at healthy looking po ito ay ginamitan ko po siya ng organic fertilizer. Kung magluluto po tayo ng mga putahe na may itlog, yung pinagbalatan po, ay wag natin siyang itatapon, bagkus gagawin po natin siyang pulbos. At yun po ang magsisilbing or organic fertilizer. Ibubudbud po natin iyon sa kanyang lupa. Ang kulay ng kanyang bulaklak po ay color pink. Ayan siya. I-focus po natin. Napakaganda po, di ba? Sinasabi nila na kapag napamulaklak mo ito, may panibagong blessing, biyaya ang pwede nating makuha or matanggap sa buhay. Short background information, ang kanyang mga dahon po at tangkay ay nag-iimbak, nag-store ng tubig. Kung kaya labis na tubig kapag kanyang naranasan at nakuha ay hindi nagiging mabuti at maganda. Kailangan pong i-check po ang status ng watering system process para sa ating halaman na ito dahil kapag nasobrahan po, hindi po iyon nagdudulot ng isang magandang epekto or resulta. Prone po iyon sa mabilisang pagkabulok ng mga ugat neto. At kapag namatayan po tayo ng halaman na considered Lucky Feng Shui house plant ay senyales po, yun po ang nagre-representa ng hindi magandang kapalaran or oportunidad. Napaka-healthy looking. This is already 6 months propagation at hindi po talaga mawala sa aking labi ang pagngiti dahil patuloy po siya sa pagtangkad, pagkakaroon ng maraming supling, anak, babies, at isa rin po sa nakapagdulot ng kasiyahan at kagalakan sa akin nung time na nakitaan ko siya ng magandang bulaklak. Ang kanyang bulaklak po ay hugis puso. Ito po ang nagmimimik ng fire element sa Feng Shui. Saan nga ba dapat ilagay ang ganitong halaman? Pumili po tayo ng isang lokasyon na mahalumigmig, moist, humid. Wag na wag po natin siyang ilalagay sa full sun exposure dahil pwede pong matuyuan po ng dahon or tangkay ang ating halaman na ito.
they are best grown and healthy looking sa isang indirect sunlight po. Ang pagdidilig po sa halaman na ito is done every week. Ayan siya. At para mas labis ang swerte at dulot na kanyang pwedeng maibigay at matanggap natin, ay gumamit po tayo ng tubig na galing sa kalikasan, kagaya ng tubig bukal at tubig ulan po. Ayan. Ang kanyang malalapad na dahon po ay nagre-representa at sumisimbolo din po siya ng maaluwan na pamumuhay. Napakaganda po, di ba? Hindi ko inaasahan na magiging matagumpay ang propagation ko ng Begonia maculata kagaya neto. At para po makapagdulot pa ng ng maraming blessings sa ating buhay, ay ilalagay po natin siya sa isang malawak na espasyo. Pumili po tayo ng paso na may malawak na space para po mas marami siyang dahon, ugat, bulaklak ang maibigay. Pagpasensya nyo po, medyo po hindi po magandang boses ko. Ayan siya. Dito ko siya inilagay sa isang lokasyon sa northeast portion dahil doon po ang tumbukan ng maalwan, masagana at napakaswerteng energy na siyang pinagbumulan ng magandang oportunidad para sa ating pamilya, sarili, at kung may business po tayo, ilagay po natin siya sa ating main door, malapit sa main door para po humaltak ng napakaraming customers. Ayan siya. Napaka-striking ng kanyang appearance, at kung imamatch mo siya doon sa mga payak or simpleng mga halaman, ay talagang lutang na lutang ang kanyang kagandahan. Ito po siya. At pangatlong dapat gawin po para sa halaman na ito, para makapaghatak ng napakaraming blessing, gagawin po natin siyang lucky charm. Pumili po tayo ng isang maliit na halaman na ganito. Ilalagay po natin siya sa center table ng ating bahay, or kung sa negosyo po, doon po sa malapit sa kaha ng ating negosyo, para po ito po ang magsilbing lucky charm. Lucky charm din po ang halaman na ito. Base na rin po sa mga nakakausap ko na mga garden experts, feng shui at vastu enthusiasts. Kapag meron ka neto, ay ito po ang magbabalance ng negative at positive chi. At kapag nabalance na po iyon, magiging maganda ang daloy ng mga biyaya sa ating buhay. Short update lamang po ito. Ayun siya, napakaganda po, diba? Thank you so much for all the love and support. Ingat po tayong lahat.